kan madam, meron naman tayong bagong mission na tatapusin. Kan ma'am hair. Black. So, ribandi din mo katapusan din. Ribandi din ni Dere. So, natural ang buhok ni ma'am. Pero may color lahiya. Ano yung color? Naka-bleach na yun. Ang ako naka-highlights. Highlights. Pero maihan na niya. So, na ubos. Tapos nagsusuot na ito yung kay sindi ng color. Oo. So, kan ma'am buhok is ilarom niya kurong na talaga. Hindi mo ito treatment. Pa-color to din yung roots para makapantay natin hindi makuha. Medyo light natin didi. Pero di ganun ka-light liwat man para sa di mo makasali di na kasali. Tapos pa-Brazilian natin tapos i-reband. So abangan ang resulta kung paano maging transformer ang kalmang buhok. Yan. See you. And then, pagkatapos namin mag-usap ni ma'am about sa kanyang hair, is dumiretso na tayo sa unang process ng ating gagawin rebanding, Brazilian, and color. Sa mga nagtatanong po kung paano ginagawa ang reband na ganitong ka-critical na buhok, actually hindi naman siya critical. Medyo matibay naman ang buhok ni ma'am kahit naka-color na siya, tapos meron pa siyang old highlight. So, ang ginagawa natin dyan is kinukulayan muna natin ang mga roots para mahabol natin ang kulay ng baba na buhok ni ma'am. So, pagkatapos natin kulayan ang roots ni madam is binanlawan natin. Binawad muna natin siya ng 30 to 45 minutes. And then yan na po ang naging resulta ng buhok ni madam. After natin magkulay sa buhok ni madam, so dito na tayo sa first application ng ating hair rebanding. A-applyan natin ang kanyang roots part lang muna. Hindi pwedeng idiretso kasi medyo ang dulo ng buhok ni ma'am is critical gawa ng may highlights. So, kailangan sa roots lang muna natin siya a-applyan. Kunting ingat lang po na wag mo tamaan ang ating may highlights na buhok. Dahil pag ito ay natamaan, magkukos po ito ng damage or di kaya pwedeng masunog ang buhok ng ating client. So, pagkatapos nating binabad, ang buhok ni madam ng unang pang-reband is binanlawan natin. Pagkatapos ay binodry natin ng 100%. Kailangan tuyong-tuyong po siya dahil ito po ay ating paplantsahin. Kaya naman sa lahat ng gusto mag-reband na ganito na may kulay or highlights ang buhok, is dapat lagi po tayong mag-iingat sa ating ginagawa dahil isang pagkakamali lang po ay pwede tayo makasunog sa buhok ng ating mga customer or client. Kaya, doble ingat at kailangan laging nakaalalay ang pag-spray ng water. So this time is binablow dry na po ang buhok ni madam para sa ating unang hair iron. Ayon sa kwento ni madam, marami na siyang napasukang salon. Marami na siyang na-try. Kaya naman sana ay hindi mabigo tayo kay madam na pinili niya ang Waypoint Salon. Time check muna tayo mga kapakstop. So, itong oras na ito is alas 6 na po ng gabi. Halos mag 2 hours na si ma'am dito dahil alas 5 po siya pumasok. So, medyo alanganin ang pagpasok ni ma'am. Dahil alam ko, abuti kami ito ng madaling araw. So, after ma-blue dry ang buhok ni ma'am is dumiretso na kami sa unang application ng pagpaplansya. Pinaplansya namin ang buhok ni ma'am.
ng 180 Celsius lang para hindi masyadong maluto or masunog ang buhok na kulay ni ma'am, dahil kapag sobrang lakas ng init ang ginamit sa plancha, pwedeng masunog ang buhok ni ma'am. Kaya naman kailangan medium lang po ang heat ng ating flat iron. At kapag nagpa-plancha kayo, is lagi nyong i-check ang buhok ni ma'am kung naluluto ba ang buhok ni ma'am sa ginamit nyong flat iron, dahil pwede po itong hindi maluto kapag hindi tama ang init ng ating plancha. So dapat lagi nyong i-check ang buhok kapag tinatamaan ng plancha kung ito ba ay naluluto or hindi, dahil pagkatapos po natin babanlawan yan, pag hindi tama ang ating temperatura ng ating pagpaplansya, pwede po tayong maback job. Pwede po bumalik ang buhok ni client. Kaya always check sa buhok, lalo na sa mga protocol na ating ginagawa. Ayan, natapos ng ating unang part. So, punta tayo sa rebanding cream na pangalawa. So, tinitimpla natin ang ating pangalawang i-apply sa customer is ang rebanding 2. Ang gagawin natin, maghalo lang tayo dito ng treatment na kahit anong brand ng treatment, basta may alalay lang, hindi mapupuruhan ang buhok ni ma'am. Kasi pag may treatment, neutralize din ang buhok para hindi masyadong masunog or matamaan ng ating pangalawang gamot. So ayan, ina-apply namin. Kailangan pag nag-apply kayo ng pangalawang gamot is kailangan malagyan lahat para maganda ang maging resulta ng ating pag-apply sa pangalawang gamot.
So ayan, ibabad na natin ang pangalawang rebonding cream natin. So after po natin yan is babad muna natin siya ng 20 to 25 minutes. Tapos magbabanlaw tayo. After natin magbanlaw ng pangalawa is i-blow dry lang natin ng 5% ang buhok niya para hindi masyadong matuyo. And then next application agad tayo sa Brazilian. So ang binababad po natin ngayon is ang Brazilian na. Pagkatapos pong ibabad ang Brazilian, hindi na po siya babanlawan. Hindi diretso na po natin siyang i-blow dry dahil ang Brazilian po ay permanent treatment na gamot. Hindi siya po winawash. Talagang pinapatuyo po siya sa buhok para ang gamot is kumapit sa kanyang buhok. And after po niya mag-blow dry is diretso tayo sa pag-plancha. Kaya naman po ang ating final look ng ating Rebond Color Plus Brazilian. So after natin magplantsa sa buhok ni ma'am, tinanggal natin ang mga dry sa dulo ng buhok niya dahil nahihirapan siyang suklayin ito. Kaya naman, this is the final look. Ang buhok ni madam ay sobrang ganda, smooth, shiny, at pumantay na ang kanyang color. Talagang happy naman si ma'am sa kanyang buhok. Na yung after. Sana nakatulong ang video na ito sa mga gustong magpa-rebond at mga gustong magre-rebond ng ganitong klaseng treatment. Thank you so much and good night to all. Dahil nagbutan na kami ng gabing-gabi, umabot na po kami ng 12:30 ng madaling araw. Ligpit and then going to sleep. Good night mga ka-Maxter, and thank you so much sa pag-subscribe ng ating Guys.